Magandang araw at maligayang Pasko sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Gusto ko lang magbahagi ng kwentong ito na bagay naman siguro sa okasyon natin ngayon. Karding ang palayo ko. Noong kabataan ko, elementary pa ako noon, manghang-mangha talaga ako kay Santa Claus. Sabi ni Mama, siya raw ang nagbigay sa akin ng regalong sasakyan noong Pasko. Hindi ako makapaniwala syempre. Nagkwento pa si Mama. Nakasakay daw sa magandang sasakyan si Santa. Hila-hila ng mga reindeer niya. Tapos lumilipad siya sa buong mundo para magbigay ng mga regalo sa mababait na bata. Nung malaman ko na dumarating si Santa sa pagkatapos ng Noche Buena, kung saan tulog na ang mga tao, sabi ko, gusto ko siyang makita at maaktuhan na naglalagay ng regalo sa ilalim ng Christmas tree. Grade 4 ata ako noon. Uminom ako ng maraming kape kasi sabi ko hindi ako matutulog. Siyempre yung puso ko noon, grabe yung kaba. Dahil na rin siguro sa kape. Nakahiga lang ako noon sa kama tapos nagbabasa ng comics. Patingin-tingin ako sa orasan kasi sabi ko kapag hating gabi na o madaling araw ay darating si Santa. Lalabas ako at sana maabutan ko siya sa labas ng bahay. Ang tagal kong naghintay. Parang mas mabagal yung andar ng oras kapag may inaabangan. Hanggang sa marinig ko na yung kalabog sa bubong. Paglingon ko sa oras, 12:00 lampas na. Tumakbo ako sa pinto at sumilip. Baka kasi nakapasok na si Santa. Walang tao sa sala. Lumabas na ako. Sila Mama at Papa tulog na rin nun. Pagtingin ko sa ilalim ng Christmas tree, may regalo na. Asa na si Santa? Tanong ko sa sarili ko. Agad akong tumakbo palabas ng bahay. Baka maabutan ko pa si Santa na pasakay sa mga reindeer niya. Umuulan pa nga nun, pero wala na akong pakialam. Basta sabi ko makita ko lang si Santa, buo na ang Pasko ko. Pero walang kahit na sino na nasa labas. Narinig ko ulit yung mga kalabog sa bubong ng bahay. Si Santa ba yun? Tumingkayad ako para mas makita ko kung ano o sino ba yung nasa bubong. Una ko nakita yung pares ng pulang mata na parang 2 laser. Nung medyo lumapit pa sa gilid ng bubong yung nandoon sa itaas, tsaka ako mas naaninag. Isang mabalahibong nilalang na kalbo at may mahabang mga tenga. Gumagapang siya sa bubong para bang may hinahanap na kung ano. Nagkatinginan kami. Kahit siya ay natigilan din nang makita ako. Tapos nilabas niya yung matatalas ng ngipin niya. At alam kong balak niya sana akong talunan. Pero maliksi akong bata. Nakatakbo na ako papasok ng bahay. Sinara ko yung pinto. Dumiretso ako sa kwarto nila Mama at Papa. Nagising sila. Tumakbo si Papa, dala yung flashlight niya at yung pistola na ginagamit sa trabaho. Secure kasi si Papa. Wala siyang naabutan, pero nakita niya yung mga bakas sa lupa na alam niyang hindi gawa ng isang tao. Nalaman namin na may umaaligid nga raw na mabalahibong nilalang sa bubong ng mga bahay. Madalas na binibiktima niya mga buntis o kung walang buntis ay mga alagang hayop tulad ng pusa at manok. Sumunod na taon, nalaman ko na hindi pala totoo si Santa. Sila Mama lang pala yung naglalagay ng regalo. Buti naman at hindi pala siya totoo. Muntik na akong mapahamak dahil sa kanya. Magandang araw po mga kapasta. Pakitago na lang ako sa pangalang Wilson. Medyo maselan kasi itong ikukwento ko, kaya hindi pwedeng malaman ng totoo kong pangalan. Pero sana po mapili ni Sir Neb ang kwento ko para mapakinggan nyo. Nangyari ito noong magpapasko ng 2019. Yung amo kong lalaki ay sa kondo niya tumitira dahil nakaawa yung misis niya. Hindi ko na lang sasabihin kung anong kondo ito dahil baka bawal sabihin at may magalit pa sa akin.
Pero ang pagkakaalam ko ay kilala rin sa kababalaghan itong kondo na ito. At marami na ring nakaranas ng mga pagpaparamdam at nakakita ng mga multo o ano. Nautusan ako noon ni kuya na bumili ng alak at iba pang para sa Noche Buena. Pupunta kasi yung girlfriend niya at doon sila magpapasko sa kondo. Opo Sir Neb, may asawa si kuya at meron pang girlfriend. Ang matindi pa nga niyan ay hindi alam ng girlfriend niya na may isa pa siyang girlfriend. Bale, 3 sila. Si Mrs. at yung 2 girlfriend na walang alam na 2 pala silang kabit. Ang alam lang nila ay kabit sila pero hindi nila alam kung ilan sila. Yung isa kasing girlfriend ni kuya na GF number 1 ang makakasama niya sa Pasko. Binigyan ako ni kuya ng listahan para sa pagbili ng mga alak at pagkain nila. Inabot ako ng gabi kasi 1 linggo na lang magpapasko na. Ang dami kong dala pero diniskartehan ko na lang para isang sakay lang ako sa elevator. Kaso noong nasa taas na ako't lahat, tsaka ko naaalala yung cellphone ko. Naiwan sa sasakyan. Inayos ko muna yung mga pinamili bago ako bumaba uli. Nung pasakay pa lang ako para bumaba, ang tagal bago nagsara ng pinto ng elevator. Parang may pumindot sa labas tapos hindi agad pumasok. 8:00 pa lang naman noon. Pero dahil kondo nga ay ang tahimik ng paligid, kaya naririnig ko talaga na may naglalakad. Yung parang mataas ang takong niya kaya lumalagotok yung sahig. Sumilip ako sa labas kasi hindi pa nga nagsasara yung pinto. Wala naman ako nakitang paparating at nawala rin yung lagutok ng takong. Kinilabutan na ako agad at bumalik sa loob. Sumandal na ako sa dingding. Noong pasara na yung pinto, biglang may dumaang babae. Diretso siyang naglalakad pero nakalingon siya sa akin. Napapikit talaga ako kasi parang bali yung leeg niya kung makalingon. Sa takot ko ay hindi ko maalala ang mukha noong babae. Natagalan ako sa parking nung makababa ako dahil natatakot na akong umakyat. Baka ako kapag sumakay uli ako ng elevator, magpakita o magparamdam uli yung babae. Kaso si kuya, tinatawagan na ako kaya napilitan akong umakyat uli. Ang ginawa ko ay yumuko na lang ako habang nasa elevator. Mabuti na lang at may sumakay na babae kaya napanatag naman ako. Nilingon ko pa nga siya ng konti para masigurado na tao siya at mukha namang solid yung katawan niya. Kaya ayun nga, napanatag na ako. Naunang lumabas ng elevator yung babae at paglakad niya ay narinig ko yung lagutok ng takong niya kaya napaangat ang tingin ko. Sir Neb, ang sisi ko talaga dahil nakalabas na siya at lahat. Papasara na yung elevator at lahat ay nakatingin pa rin siya sa akin nang nakabali ang ulo. Doon na ako napasigaw ng konti at nagtakip ng muka. Parang maiiyak na ako noon at hindi ko inalis yung mga kamay ko sa mukha ko hanggat hindi humihinto sa floor ni kuya yung elevator. Pagbukas nga ay karipas na ako ng takbo. Kamuntik na naman akong mapasigaw kasi nagulat ako kay kuya na nasa labas ng unit niya. Yung itsura niya parang madudumi na ewan. Nakagalitan pa ako dahil ang tagal ko raw. Binalita ni kuya na si GF number 2 daw ay natagpo ang patay sa tinutuluyan niyang hotel sa Taiwan. Bali raw yung leeg at parang pinagsamantalahan. Sir Neb, doon ko na-realize na baka si GF number 2 pala ang nagpapakita sa akin sa elevator. Mahilig yun sa high heels kasi flight attendant. Tapos nagpapakita rin daw pala ito kay kuya doon sa unit niya. Nakabali rin ang leeg at palakad-lakad sa buong unit. Hindi natuloy yung Noche Buena nila ni GF number 1 sa kondo dahil naroon ang kaluluwa ni GF number 2. Pinabless muna ni kuya yung unit niya. Natigil lang yung paramdam ni GF number 2 nung maiuwi ang bangkay niya sa Pilipinas. Ewan ko sa kanya kung bakit pati ako minumulto niya. Hindi naman ako kasali sa kalukuhan ng boss ko.
Rosel po ang pangalan ko. Hello sa inyong lahat. Last year ko pa gustong ipasa ang kwentong ito. Pero sabi ko isasakto ko na sa okasyon. Sana magustuhan nyo ang maririnig nyong kwento. College na ako nang mangyari ito. Almost 10 years na rin. Ang bilis lang talaga ng panahon. Magpapasko na nun. Bali ang dami naming pinagkakagastusan sa bahay. Una, maintenance ni Papa matapos siyang ma-stroke. Tapos tuition ko at iba ko pang mga kapatid. Sabi nga ni Mama, hindi na raw niya alam kung saan kamay ng Diyos kukunin ang pera bawat buwan. Tumutulong na rin ako nun. Part-time ako sa isang fast food chain malapit sa amin. Panggabi kaya nakakapag-aral pa rin naman ako sa umaga. Nung sumapit ang December, sabi ni Mama, mag-decorate pa rin daw kami ng bahay para di namin ma-feel na malungkot yung naging taon namin. May binili raw siyang Christmas tree galing sa isang kumare niya na taga-ibang bayan. Malaki yung Christmas tree nung dumating sa bahay. Halos abot ng kisame yung tuktok kapag nilagyan ng star. Nilagyan namin ng mga tinago naming decoration nung nakaraang Pasko. Yung Christmas lights lang ang bago. Kasi sabi ni Mama, delikado raw yung mga lumang Christmas lights. Baka pagmulan pa ng sunog. Isang beses naiwan ako sa bahay. Nakaupo ako sa sofa at nanonood ng TV. Kakatapos lang namin kumain. Nasa labas si Mama at yung isa ko pang kapatid. Tulog na si Papa sa kwarto. Habang nakatingin ako sa TV, pansin ko na may umaagaw ng atensyon ko na nagmumula doon sa Christmas tree. Parang may gumagalaw doon. Hindi ko na lang pinansin kasi exciting na yung nangyayari sa television. Kaso nung napalingon ako saglit, napansin ko na may hindi tama. Binaling ko yung tingin ko sa Christmas tree na umiilaw. Ang dilim pa sa bahay kasi pinatay ko yung ilaw at ang tanging liwanag ay galing sa TV at Christmas lights. Tinitigan ko ng maigi. May bata na nakatago sa likod ng Christmas tree. Yung kalahating mukha niya natatakpan ng mga sanga ng puno. Pero yung kalahati, kitang-kita ko na nakamasid sa akin at nakatingin. Nanlamig yung buong katawan ko. Yung takot gumapang galing sa ulo ko, pababa sa katawan at sa mga paa. Nung una dahil hindi ko nga alam ang gagawin ay nakatayo lang ako. Nung gumalaw na yung bata at para bang lalapitan niya ako, tsaka lang din ako tumakbo palabas. Hinanap ko si Mama na alam kong nasa bahay nila tita. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Nung bumalik kami sa bahay, binuksan ko lahat ng ilaw. Kaso nung tignan namin yung Christmas tree, wala na yung bata na nakita ko. Alam ko hindi maniniwala sa akin si Mama. Pero sabi niya, nakita niya na rin daw yung bata na yon. Tinago namin yung Christmas tree sa bakanting kwarto bago matulog. Sabi ni Mama, itapon na lang daw namin. Kaya ayun, sinama namin doon sa mga basurang kinukolekta ng mga garbage truck sa umaga. Ilang araw pa ang lumipas. Tapos na yung Pasko nung umamin yung nagbenta ng Christmas tree kay Mama. Alam niya raw na may kababalaghan yung Christmas tree na yon. Nabili lang din daw niya yon sa isang garage sale. Kaya hindi niya rin daw alam kung sino ang totoong may-ari nun at bakit may nagmumulto rito. Simula noon, iniwasan na ni Mama yung mga second hand na gamit. Tawagin niyo na lang po akong Jerry. Ikukwento ko lang sana ang isang kababalaghan na nangyari sa akin at sa iba pang kakilala. Magmula nang mamatay ang isa pang kakilala na itago na lang natin sa pangalang Natoy. Sir Neb, may kakulangan sa pag-iisip si Natoy. Hindi ko lang alam kung ilang taon na siya talaga. Pero sabi ng iba ay nasa 40 na raw. Nasa 40 na siya pero para lang siyang toddler kung umasta at magsalita. Ang palatandaan namin na nasa malapit lang si Natoy yung tunog ng laruang humuhuni kapag pinipindot. Yun bang laruan ng mga baby na may matinis na tunog kapag pinisil-pisil. Ganun yung paborito niyang laruan.
at lagi siyang may dalang ganoon saan man siya magpunta. Kung meron mang hindi nakakatuwa kay Natoy, yun na yung kakaiba niyang obsession sa plastic cups. Kapag may nagtitinda ng scramble o anumang klase ng inumin, ay iniiyakan niya talaga hanggat hindi niya nakukuha yung mga plastic cups. Kaya ang ginagawa ng mga tindero, nakatago yung plastic cups nila sa hindi makikita ni Natoy. Tapos kapag may mga handaan, ay hindi plastic cups ang gamit ng nagpapahanda dahil siguradong kukunin lang yun ni Natoy na ini-invite ang sarili niya kahit sa mga private parties. Walang magawa kundi pagpasensyahan na lang siya kasi nauunawaan naman ng mga tao ang kalagayan niya. Minsan naman din ay sinusundo na siya ng mga kapamilya niya. So naging tragic ang kamatayan ni Natoy dahil nasagasaan siya ng jeep. Sabi ay kinulong ito ng ama niya dahil napapagod nang hanapin ito kapag umaalis. Nung makatakas si Natoy ay nagtatakbo ito dahil hinabol nga ng ama na may dalang patpat. At ayun na nga ang dahilan ng pagka-aksidente niya. Fast forward, may Christmas party sa barangay namin noon. Malapit na yung eleksyon kaya maraming pamigay ang mga politiko kagaya ngayon. Siyempre maraming tao kaya ang gamit ng mga kubyertos ay paper plates, plastic spoon at fork at ang paborito ni Natoy na plastic cups. Ang daming plastic cups noon. Daan-daang balot pero nawala lahat. Inanunsyo nga sa mic dahil baka may nagbibiro lang daw. Pero wala talagang naglabas ng sangkaterbang plastic cups. Kaya bandang huli ay nagkaniyana ng diskarte yung mga umattend ng party para makainom. Kung sino-sino ang pinagbibintangan noon. Nasabi pa nga ay si Natoy II. Sabi pa ay nagmumulto nga raw si Natoy. Noong nagpalaro ng stop dance ay nangilabot pa kami. Dahil kapag tumigil ang tugtog para huminto ang mga nagsasayawan, ay sumasabay sa sigawan ng mga tao ang isang kakaibang huni. Yung matinis na huni ng laruang pinipisil, kagaya ng laruan ni Natoy. Muli ay inanunsyo yon at ang sabi ng MC ay wag nang gambalain ang patay. Patahimikin na raw si Natoy dahil marami ang nag-aakala na may nagbibiro lang. Yung nanay nga niya ay naluha pa at maagang umalis sa Christmas party dahil naiinsulto yata o nalulungkot dahil sa pag-alala kay Natoy. At hanggang sa matapos yung party ay walang naglabas ng mga plastic cup na naglahong parang bula. Sabi pa ay baka nahiya na raw ang kumuha noon kaya hindi na talaga nilabas. Ang dami pa naman noon talaga. Fast forward uli, may kaanak si Natoy na namatay at makikilagay sana ng mga labi nito. Sir Neb, pagbukas ba naman ng nicho ni Natoy ay santambak na plastic cups ang nagsiksikan sa loob noon. Sa sobrang dami ay nahirapan na mailabas yon dahil nagsiksikan talaga at parang nahulma na ito sa nicho. Kumalat ang balita sa amin at ang daming nagpuntahan sa sementeryo para tignan kung totoo nga ang chismis. At totoo nga. Nagalit pa nga yung mga magulang niya na marami kaming nakikiusyoso at pinaaalis kami. Sabi pa ay may walang yaraw na naglagay ng mga plastic cup sa nicho ni Natoy. Pero sabi ng mga sepulturero ay imposible raw dahil selyado ang nicho na yon. Ewan ko lang Sir Neb, ang hirap isipin na si Natoy talaga ang kumuha ng plastic cups noong Christmas party at pinasok sa nicho niya. Pero sino naman nga kaya ang gagawa noon? Kung mismong mga sepulturero na mismo ang nagtataka kung paano yon napunta roon. Hello po sa mga kapasta natin dyan na walang sawang nakikinig sa channel. Magbabahagi lang ako ng isang karanasan na maituturing kong pinaka-creepy na nangyari sa buhay ko at nataon pa na sa Pasko talaga nangyari ito. Kapag nagkukwento ako sa iba ay nangingilabot pa rin ako kasi bumabalik sa isip ko yung mga nangyari noon.
Amanda po ang pangalan ko. Sa bangko ako nagtatrabaho. Isang beses nasa mall kami ng mga kaibigan ko. Day off namin yon. Natanggap na namin yung mga bonus namin sa trabaho. Kaya nagkasundo-sundo kaming mag-shopping sa mall. Tapos manonood ng sine. Katatapos lang namin manggaling sa tindahan ng mga sapatos. Isang pares lang yung nabili ko. Dumiretso kami sa banyo kasi naiihi na raw yung isa naming kasama. Pagpasok naming apat, ako lang yung naiwan sa harap ng salamin. Yung iba pumasok din sa cubicle. Kumuha ako ng tissue at nagpunas ng pawis sa muka. May maliit na figurine ni Santa Claus doon sa dulo ng lababo. Ewan ko, nakakatakot yung itsura niya. Para kasing sobrang realistic ng muka. Pilit kong iniiwas yung tingin ko. Kaso hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pasulyap-sulyap pa rin ako. Tinitigan ko na yung figurine. Nakarinig ako ng mahinang hagik-hik. Matinis yung boses. Tapos laking gulat ko nung lumingon ng dahan-dahan yung Santa Claus sa direksyon ko. Halatang sa kanya nang galing yung boses. Nakangiti pa. Noon lang ako natakot sa ganong simpleng figurine lang. Sumigaw ako ng sumigaw. Tapos kinuha ko yung pulbo sa bag ko. At agad kong tinapon doon sa Santa Claus na nandoon. Tsaka ako tumakbo palabas. Umiiyak na ako nun. Sumunod yung mga kasama ko sa akin. Inabutan nila ako na nakaupo sa sahig na tiles. Umiiyak na parang bata. Hinawakan nila yung kamay ko. Nanginginig pa. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Yung isa pumasok pa at sabi niya hindi naman daw gumagalaw yung Santa Claus na figurine. Kinomfort naman nila ako. Tapos kumain kami kasi baka raw nagugutom lang ako. Natuloy pa rin naman yung sine. Wala akong naintindihan kasi ang tanging nasa isip ko nung araw na yon ay yung figurine ni Santa Claus na tumawa muna ng sobrang tinis bago lumingon. Dahil sa experience ko na yon, parang naging trauma na sa akin ang makakita ng mga ganong figurine. Ang weird lang, 'di ba? Kahit sa bahay namin, tinatapon ko talaga sa basurahan lahat ng makita kong may kinalaman sa design na yon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano ba yung nakita ko. Isa sa mga kaibigan ko ang nagsabi sa akin na posibleng demonyo ang naglalaro sa akin. Kasi nung mga panahon na yon, Sir Neb, ay nawiwili ako sa pag-aaral ng witchcraft. Pero sa totoo lang ay trip-trip lang sa akin yun. Hindi ko naman expect na magkakaroon yun ng matinding epekto sa buhay ko. Hello sa lahat ng mga listeners natin dyan. Ang maririnig nyo po ngayong umaga ay ang pinaka hindi ko malilimutang Pasko sa buong buhay ko. Joel ang pangalan ko, Sir Neb. Panganay ako sa magkakapatid. Dahil ako ang unang apo ni Lolo Henry, ay lagi niyang sinasabi sa akin na ako raw ang paborito niyang apo. At sa tingin ko, totoo naman yon. 2012 ito nangyari. Bali sa barangay kasi namin, nakaugalian na magpa-contest ng parol making sa bawat bahay. Magsasabit ka lang ng entry mong parol sa harap ng bahay mo. Tapos ay bago magpasko, namimili ang barangay ng 5 pamilya na mananalo ng Noche Buena package. May mayaman kasing sponsor si Kapitan, kaya laging maraming premyo. Madalas kaming manalo sa parol making contest na yon. Kumbaga kilala na si Lolo Henry na isa sa mga pinakamagaling gumawa ng parol. Natatandaan ko nga na may mga dumayo pang taga-ibang barangay na nagpapagawa kay Lolo tuwing Pasko. At neto ngang 2012, sasali uli dapat kami. 2 gabi nang ginagawa ni Lolo yung parol sa bahay namin, pero hindi pa rin tapos. Sabi niya sobrang labo na rin daw kasi ng mga mata niya. Kaya di na tulad dati yung bilis niya sa paggawa. Nasa may basketball court ako nun nung makatanggap ng text message. Uwi raw muna ako kasi may nangyari kay Lolo. Pagdating ko, may ambulansya na
sinasakay si Lolo na naka-stretcher. Hindi na siya umabot pa ng ospital. Atake raw sa puso. Matapos ang burol ay nag-uusap-usap kaming pamilya sa sala nung mapunta ang usapan sa parol. Sabi ko ang lungkot kasi first time din namin yun na hindi sasali. Kinagabihan nga December 23, maaga akong natulog. Sabi ko magsisimbang gabi ako kasama ang ilang kaibigan. Alas 12 pa lang nagising na ako. Naisip ko na wag nang matulog kasi siguradong hindi na ulit ako magigising para magsimba kapag bumalik ako sa kama. Nagpainit na lang ako ng tubig sa kalan tapos ay naghintay sa may kusina. Narinig ko na may nagpupukpok sa labas doon sa may bodega kung saan ginagawa ni Lolo yung parol. Unang sumagi sa isip ko, baka si Papa. Naglakad ako papunta sa may bodega. Bukas yung ilaw. Sumilip ako sa bintana. Hindi ako makapaniwala sa sunod kong nakita. Nandoon si Lolo. May hawak siyang mga tools at parang tinatapos niya yung naiwan niyang parol. Sobrang matatakutin talaga ako nun. Agad akong bumalik sa kusina. Sinara ko yung iniinit na tubig at saka pumasok sa kwarto. Nanginginig pa ako nung magtaklob ng kumot sa katawan. Kasi hindi ako makapaniwala. Patay na si Lolo. Ibig sabihin, kaluluwa na lang niya yung nakita ko doon sa bodega. Hindi ako nakapagsimbang gabi dahil sa takot at hindi na rin ako nakatulog. Kinabukasan, tinawag kaming lahat ni Mama doon sa may bodega. Sino raw ang may gawa nun? Pinakita niya yung parol ni Lolo na nasa sahig. Tapos na, isasabit na lang sa harap ng bahay. Walang umamin, pero dinisplay pa rin namin yon. At sa kabutihang palad ay nanalo yung parol na ginawa ni Lolo. Libre na yung naging Noche Buena namin dahil sa kanya. Yun nga lang, hindi na rin naulit yon. Naranasan ko nang mapaglaruan ng maligno noong teenager pa lang ako. Sabi nila na ingayan daw sa amin kaya kami pinagtripan. By the way Sir Neb, ako nga pala si Emerson. Sana magustuhan nyo itong kwentong isishare ko dahil totoong pangyayari ito na naganap sa aking buhay. 14 years old ako noon. Second year high school at natututo ng pumorma sa babaeng nagugustuhan. Hindi kagaya noong elementary pa lang ako na hanggang crush lang. Feeling ko noon bilang high school na ako, pwede na akong mag-girlfriend. Kaya naman niligawan ko nga si Kathleen. Pinupuntahan ko pa siya sa kanila at niyaya na magsimbang gabi. Third night ng simbang gabi nung mangyari ito sa amin. Kasama ko noon yung kapitbahay at schoolmate namin na si Junifer. Ibang section lang siya pero second year din. Puro kabulastugan lang naman ang pinagkukwentuhan namin noon habang naglalakad papunta sa simbahan. Lakad lang kami kasi wala pang tricycle na bumabiyahe ng alas 4 ng madaling araw. Hindi naman kami natatakot kasi marami naman kaming mga nakakasabay na mga magsisimba rin. Yun nga lang, karamihan ay mga manang ng simbahan ng mga yon, kaya hindi rin namin nakakakwentuhan. Sinasaway nga nila kami at sinusutsutan kasi ang ingay raw namin. Tatahimik lang kami saglit ni Junie tapos magkakatawanan uli. Typical na behavior ng mga pasaway. Hanggang sa napansin namin na wala nang nagsasaway sa amin. Wala na yung mga kasabay naming manang at kami na lang ni Junie ang naglalakad. Natahimik na kami at nakadama ng takot kasi kaming dalawa lang talaga ang maingay. Hindi naman masukal ang dinaraanan namin. Sementado naman ang kalsada. May mga bahay naman at tindahan pero ewan ko kung bakit sobrang tahimik at madilim. Kakaiba yung dilim niya kasi kahit na madilim ay may liwanag na hindi namin malaman kung saan nagmumula kasi nakakakita pa rin kami. Yung katahimikan na sinasabi nilang nakakabingi. Parang may humuhuni sa tenga ko at ganoon din kay Junie. Sobrang hindi komportable ng katahimikan kaya nagsalita uli kami at nagkwentuhan habang naglalakad at hinahanap
kung nasaan na yung simbahan. Paiyak na kami noon kasi kahit anong lakad namin o takbo ay hindi kami nakakaalis sa kinaroroonan namin. Nakakalapit kami sa mga bahay na nakasarado at kinakatok ang mga yun. Nagtatao po kami pero walang sumasagot. Kapag tinangka naming tumakbo palayo ay parang humahaba yung daan. Hindi kami umaabante. Napaiyak na kaming talaga at nakakahiyamang aminin ay tinawag ko si mama. Nakakapanlamig at nakakapanlambot yung takot na naramdaman ko noon. Para akong masusuka dahil parang lumamig ang loob ng ilong ko. Ang hirap ipaliwanag. Basta kakaiba yung takot na yon. Hinding-hindi ko makakalimutan yon. Ang daming bagay na sumasagi sa utak ko at hindi ako makapag-isip ng mabuti. Hindi ko alam kung anong uunahin. Mag-isip ng paraan para makauwi o isipin kung paano ako mamamatay. Nakakapraning pala kapag takot na takot ka at wala ng pag-asa. Maglalabo-labo na yung utak mo at hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Kaya bandang huli ay nakatunganga ka lang. Mabuti at kasama ko si Juni dahil sa aming dalawa ay siya yung nagkaroon ng presence of mind. Siya yung nakaisip na namamaligno kami at dapat naming baliktarin ang lahat ng suot namin. Siya rin ang nakaisip na magdasal sa Diyos at humingi ng pasensya sa mga elemento na nagambala namin. Ginawa namin lahat ang naisip niya. Si Juni talaga ang leader sa aming dalawa at siguro nakatulong ang mga paraan na naisip niya. Kaya kami nagising. Pagmulat namin, naroon kami sa bahay ng magtatawas na si Lolo Pilo. Ang sabi ay mahigit 1 linggo na kaming nawawala at nahanap kami sa may puno ng batuan doon sa may ilog. Tulog na tulog daw kaming dalawa roon. Sinusubukan kaming gisingin ni Lolo Pilo hanggang sa ayun nga at nagising na kami. Puring-puri nga nila noon si Juni dahil nasabi ni Lolo Pilo na siya ang nag-isip para sa aming dalawa. Medyo nakakahiya pero syempre yun naman talaga ang totoong nangyari. May mga naingayan nga pala sa amin noong naglalakad kami. Kaya kami niligaw. Ayun tuloy, dahil sa nangyari ay hindi namin natapos ang simbang gabi. Hindi nga kami nakaabot sa Pasko. Pero mabuti na lang at nagising kami bago ang bagong taon. Hindi ko makakalimutan yung si Juni dahil siya ang dahilan kung bakit narito pa ako ngayon. Sayang nga lang at maaga siyang binawian ng buhay. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta at syempre sa iyo po Sir Neb. Ito po ay nangyari saktong Christmas. Dave ang pangalan ko. Ang tagal ko na ring listener ng channel nyo. Hindi pa pandemic nung ma-discover ko kayo. Dati na rin akong nakapag-share ng kwento dito at gusto ko ulit magbahagi ng karanasan ko. This time ay hindi gaanong nakakatakot itong baon ko. Pero alam ko magugustuhan ng mga listeners natin. Bale December 24 ito nangyari. Saktong last na ng simbang gabi. Galing pa ako sa shift ko sa trabaho. Wala kaming bakasyon. Medyo late na nga ako nung makapagbihis kasi kumain pa ako. Patakbo na akong lumabas doon sa block namin, papunta sa may waiting shed. Alam kong late na ako kasi wala na akong kasabayan doon sa may waiting shed. Ako na lang mag-isa. Bale yung waiting shed kasi namin, may bakanting lote sa likod. Naghintay ako ng tricycle, kaso walang dumarating. Hanggang sa marinig ko yung mga tahol ng aso sa likod. Doon sa may bakanting lote. May malaking aspin. Kumakawag-kawag yung buntot habang nakatingin sa akin. Natuwa naman ako nung makita ko yung aso. Kasi mahilig ako sa mga aso, Sir Neb. May dalawa rin kaming aspin sa bahay na ang turing ko ay tunay na mga anak. Medyo lumapit ako. Tinawag ko yung aso. Sobrang bait niya kasi lumapit din siya agad. Kaso nakita ko na may malaking sugat siya sa ulo. Tapos sa katawan. Kahit ganoon, maamo pa rin yung aso. Nagtaka ko kasi bakit may ganong sugat yung aso.
Tatapikin ko sana sa ulo yung aso. Kaso imbis na matapik ko yung ulo niya, tumagos yung kamay ko. Para akong humawak sa usok. Medyo napaatras ako. Hindi ko alam kung bakit ganoon yung nangyari. Umikot-ikot yung aso. Tinahulan niya ako ng isa pang beses. Tapos naglaho siya sa hangin. Multo yata yung aso, sabi ko sa sarili ko. Sa wakas may dumaan na rin na tricycle, kaya nakarating din ako sa simbahan. Ilang araw na hindi nawala sa isip ko yung aso na nakita ko sa may waiting shed. Nung magtanong-tanong ako sa mga tao na nakatira malapit doon, sabi nila totoo raw na may multo ng aso sa may waiting shed na yon. Kaso nagpapakita lang ito kapag Pasko. Ayon sa kwento, Pasko rin daw nang mamatay yung aso sa likod ng waiting shed sa bakanting lote. Hinabol ng mga lasenggong walang maipulutan. Natrap nila yung aso at doon na nga hinambalos ng 2x2 sa bakanting lote. Simula raw noon, kapag Pasko ay nagpapakita yung aso. Akala nga raw nila maghihigante yung aso dahil sa mga masamang ginawa ng mga lasenggo sa kanya. Pero hindi. Kasi kapag nagpapakita raw ito, parang gusto lang niya na tapikin mo siya sa ulo. Sobrang bait pa rin, kahit na sobrang sama ng ginawa sa kanya ng mga tao. Naiyak ako nung marinig ko yon. Iba rin talaga magmahal ang mga aso, kahit na multo sila. Simula noon kapag Pasko, isa sa mga ginagawa ko ay nagsisindi ako doon ng kandila. Pinagdarasal ko na rin na makatawid na siya sa Rainbow Bridge balang araw para matahimik na rin ang kaluluwa niya. Hello po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako po si Carol. Gusto ko lang pong mag-share ng creepy story ko. Bata pa lang ako ay marami na akong nakikita at nararamdaman na hindi aware ang ibang tao. Sabihin na nating may gift ako o curse. Siguro kasi minsan talagang mahirap pakisamahan itong kakayahan ko. Noong bata pa ako, akala ko normal lang ang mga nakikita at nararamdaman ko. Akala ko lahat ng tao ay katulad ko. Natatakot pa nga ako noong una. Pero since kita ko na ang mga tao sa paligid ko, ay no reaction na ako. Pinilit ko na lang ang sarili ko na hindi matakot hanggang sa nasanay na nga ako. Siguro nasa 10 years old ako nung malaman ko na kaya pala hindi natatakot ang mga kakilala at kaanak ko sa mga nakikita ko. Dahil ako lang talaga ang nakakakita sa mga yon. Doon ko lang nalaman na may third eye pala ako. Marami na nga akong nakitang multo, maligno at kung ano-ano. Ang masasabi kong pinaka nakakatakot sa lahat ay yung mga kaluluwa talaga ng tao. Yung mga elemento naman kasi kadalasan ay curious lang sa paligid at mga bagong mukha na nakikita nila. As long as ikaw na ang umiiwas sa kanila, ay hindi ka rin naman nila gagalawin. Pero yung mga kaluluwa, lalo na yung mga violent ang pagkamatay, talagang gusto mandamay. Isang beses nga ay kakilala ko pa ang nagbulto sa akin. Nangyari yun noong kasali pa ako sa choir ng university. Kumakanta kasi kami noon tuwing simbang gabi at nagpa-practice kami tuwing hapon. Nung mga time na yon ay hindi namin alam na dumaranas ng depression ang isa naming kasama sa choir. Naitago na lang natin sa pangalang Joy. Diba yung mga depressed, hindi talaga nahahalata na may dinadala sila. Nagulat na lang kami nung isang umaga ay hindi umattend ng simbang gabi si Joy. Kinahapunan ay hindi rin siya nag-practice. Nalaman na lang namin kinabukasan na nagpakamatay pala siya. Nagbigti sa kwarto niya. Sobrang lungkot namin noon kasi ilang araw na lang ay Pasko na. Nag-iwan lang siya ng note na nagsasabi na galit siya sa sarili niya kasi mahina siya. Sa pagkakatanda ko, halos 5 araw pinaglamayan si Joy dahil pinaabot pa ng parents niya hanggang Pasko. Gusto pa raw nilang makasama si Joy kahit na bangkay na lang ito. May naririnig pa nga ako noon na
kung pwede ay hanggang New Year pang paglalamayan si Joy. So Christmas Eve ay nasa simbahan kami para magmisa. Pagpasok ko pa lang sa mismong simbahan, iba na yung lamig ng hangin. May iba sa hangin kapag may nagpaparamdam, kaya hindi ko na lang pinansin. Sanay na nga ako so hinayaan ko na lang. Tapos noong nakapwesto na ako sa platform kung saan kami kakanta, may napansin ako sa gilid ng mata ko. Kahit hindi ko siya rektang tignan ay alam kong katabi ko si Joy. Yumuko na lang ako. Pagyuko ko ay nakita ko na nakalutang ng halos 2 talampakan ang mga paa niya. Tapos parang tinatangay siya ng hangin. Kinalmahan ko lang at magagawa ko naman sana kung hindi ko lang naramdaman na inakbayan niya ako. Nilapit ni Joy ang mukha niya sa akin. Tapos sabi niya, "Samahan mo naman ako. Ang lungkot dito mag-isa." Nagtayuan yung mga balahibo ko at doon lang uli ako nakadama ng takot sa multo. Sa tinagal-tagal na nakasanayan ko na ang mga ito, ay multo pa pala ng kakilala ko ang mananakot sa akin. Hindi ako nagpahalata na narinig ko siya. Hindi naman alam ng mga kakwire ko na may third eye ako. Kaso biglang tumawa si Joy. Yung tawa na parang nakakainsulto. Tapos sabi ba naman niya, "Alam kong naririnig mo ko. Samahan mo na lang ako. Magpapasko pa naman pero wala akong kasama." Hindi ko pa rin siya pinansin. Pero maya-maya ay tumawa siya ng malakas. Tumawa siya ng tumawa hanggang sa magsimula yung misa. Hanggang sa noong matapos na ang mass ay tawa pa rin siya ng tawa. Nag-focus na nga lang ako sa pagkanta at pakikipag-usap sa mga kasama ko. Dasal din ako ng dasal na sana tumigil na nga siya. Makalipas ang mass ay halos magtatakbo ako palabas. Hinahanap ko si Joy pero hindi ko na siya nakita. Una at huling pagkakataon yon na nagpakita siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang atake niya. Para bang ibang tao siya o para bang ibang kaluluwa. Tawagin niyo na lang po akong Bert. May kwentong kababalaghan ako na nais kong ibahagi sa inyo. Ito naman ay hindi ko personal na karanasan, kundi kwento na lang din sa akin ng kapatid ko na tawagin na lang nating Shine. Sa pamilya po namin, Sir Neb, mas naniniwala yung mga magulang ko na dapat ay sama-sama ang buong mag-anak sa bagong taon kaysa sa Pasko. Bihira lang din kaming mag-Noche Buena dahil sa bagay na yan. Mas pinahahalagahan namin ang Medianoche dahil naniniwala kami na dapat ay sama-sama at masagana ang pamilya sa pagpasok ng bagong taon para manatili yung pagsasama-sama sa buong taon. Dahil sa ganoong paniniwala ay hinahayaan lang kami nila nanay at tatay na mag-celebrate ng Pasko sa kung saan namin gusto. Taong 2018 ay nagdesisyon si Shine na magpasko kasama ang pamilya ng boyfriend niya noon. Napakitago na lang natin sa pangalang Ray. Nag-celebrate ng Pasko sina Ray sa isang beach na pag-aari ng isang kakilala ng pamilya niya. Okay lang kila nanay at tatay, pero inalam nila yung eksaktong lokasyon ni Shine. Ayun na nga, December 22 pa lang ay nasa location na sina Shine. Doon sana sila magsistay hanggang sa December 26. Ang kaso ay may nangyaring kakaiba kaya napaaga ang uwi nila. Okay naman daw ang lahat habang nasa Maynila pa sina Shine. Habang nasa biyahe ay wala ring problema. Pero nung marating na nila yung beach house ay tsaka nila napansin na iba ang timpla ng ate at bayaw ni Ray. Natawagin na lang nating Lala at Paul. Parang nag-aaway raw agad yung dalawa pagtapak pa lang sa bahay na tutuluyan nila. Hindi naman daw napansin yon ni Shine kung hindi sinabi sa kanya ni Ray. Di binantayan na lang daw nila sina Lala at Paul kung mag-aaway ba o ano. Noong gabi raw ay nag-inuman sina Ray. Si Shine daw ay nakishot lang ng konti
Pero hindi siya naglasing kagaya ni Ray dahil nire-reserba raw sana niya sa Pasko yung amats niya. Kaya narinig niya at nakita na nagtalo nga yung mag-asawa. Sa pagkakaintindi ni Shine ay nagsiselo si Lala dahil may tinignan daw na babae yung asawa nito tapos nakipagngitian pa. Si Paul ay todo tanggi kasi wala naman daw itong nginingitian na babae. Pero si Lala ay talagang nanggigigil sa galit. Hanggang sa umalis na lang si Shine dahil natatakot na raw siya kay Lala. Kasi nga sa gigil nito ay ibang boses na raw ang naririnig niya. Kinaumagahan na kinuwento ni Shine kay Ray ang nakita niya. Kasi nga lasing na raw ito noong gabi. Kakausapin daw sana ni Ray si Lala. Pero nakita nito na okay lang yung mag-asawa. Kaya hinayaan na lang nila. Buong maghapon na okay ang lahat. Pero madaling araw ng December 23, bigla raw nanggising si Paul dahil sinasaniban daw si Lala. Yun daw talaga yung natakot ng sobra si Shine dahil iba na yung itsura ni Lala. Nangitim daw yung mga labi nito tapos nakangiti lang pero yung nakakatakot ng ngiti. Tapos ay isa-isa silang tinitignan lahat. Wala raw silang mahingan ng saklolo dahil noong nagtatao po sila sa bahay ng caretaker ay walang sumasagot. Tapos yung bahay naman ng may-ari ng beach house malayo pa. Dasal lang daw sila ng dasal hanggang sa noong papasikat na yung araw ay bumalik sila sa caretaker at doon pa lang ito lumabas dahil kagigising lang. Sinabi nila rito yung nangyari kay Lala at dali-dali raw itong nagpunta at tinawagan yung kakilala niyang albularyo. 6:00 na ng umaga nung dumating yung albularyo. Mabuti na lang at tahimik lang si Lala. Hindi kagaya noong mga napapanood na nagwawala kapag sinasaniban. Si Lala raw ay pangiti-ngiti lang pero halatang hindi siya ang nasa kanyang katawan. Hindi na nagtagal pa si Shine sa beach house. Nagpahatid na siya kina Ray pabalik sa Maynila. Yung iba nilang kasama ay nagsiuwian na lang din. At ang naiwan sa beach ay yung parents ni Ray, si Paul, si Lala at yung albularyo. Pati na rin yung caretaker na nagpatawag ng iba pang makakasama. Napaiyak si Shine nung makauwi siya sa amin. Pero bago siya dumiretso sa bahay ay nagsimba muna siya kasi pakiramdam daw niya ang bigat-bigat ng katawan niya. Sabi raw ni Ray ay umokay din si Lala makalipas ang halos 1 buwan na panggagamot dito. May sumanib nga raw dito na babae at ang hinala nito ay yun mismong babaeng pinagsilosan niya ang sumanib sa kanya. Kahit daw kasi dinescribe ni Lala sa caretaker ang itsura noong babae, hindi nito yun nakilala. Doon daw na-realize ni Lala na baka siya lang ang nakakakita doon sa babaeng yun. Ito po ay medyo weird na karanasan ng pamilya namin. Khalil ang pangalan ko, Sir Neb. Lumipat kami sa isang lumang bahay. Sabi nung may-ari almost 4 years na rin daw na walang tumitira doon. Kasi nag-aaway-away daw muna yung magkakapatid na may-ari. Bago na pagkasunduan kung kanino mapupunta yung bahay. Tapos ginawa na lang daw bahay paupahan. Nung una naming pagpasok doon, alam na agad namin na medyo nakakatakot yung bahay. May mga kasama kaming hindi nakikita ng normal na tao. Sabi ni Papa, kung pwede raw ay pagtiyagaan na muna namin habang nag-iipon pa siya ng pambili ng sarili naming bahay at lupa. Kahit may multo ay okay lang naman sa amin nung una. Kasi hindi naman siya nananakit o ano paman. Nagpaparamdam lang. Madalas ay malalaman mo na lang na nandyan siya kapag gumalaw ang pinto o kaya yung mga papel sa mesa. Wala namang kaso. Para lang kaming may kasama sa bahay na medyo mahiyain. Ayun nga, hanggang sa magtapos yung taon. December na. Excited pa naman ako para sa Pasko kasi sabi ni Papa, basta raw mataas ang grades ko ay bibilhan niya ako ng sarili kong cellphone. Hapon kami nag-decorate ng bahay. Naglagay kami ng maliit na Christmas tree. Tapos mga regalo sa ilalim ng puno. May mga Christmas lights din kami na nilagay sa loob at labas ng bahay.
Nagsabit kami ng mga parol. Tapos gamit yung bulak ay pinalibutan ni mama yung pinto at bintana ng mga bulak na parang magiging snow sa bahay. Ang ganda. Pakiramdam mo talaga Paskong Pasko na. Maaga kaming natulog kinagabihan kasi may simbang gabi. Hanggang sa naramdaman ko na ginigising na ako ni mama. Akala ko oras na para maghanda sa simba. Hindi pala. May nangyayari daw sa labas. Paglabas ko nandoon na rin si papa. Ang gulo ng sala. Parang binabagyo. Lumilipad sa hangin yung Christmas tree. Tapos tatama sa pader at magkakalasog-lasog yung mga sanga. Yung mga parol sumasayaw sa hangin. Tapos mapapatid at babagsak ng sobrang lakas. Kusa na rin nagsitanggalan yung mga dekorasyon. May naririnig kaming boses ng babae na parang nagwawala. Pero wala kaming makita. Takot na ako nun. Magkayakap kami ni mama. Hinila na kami ni papa pabalik sa kwarto. Sabi niya magdasal na lang daw kami doon. At yun na nga ang ginawa namin. Nagdasal kami buong gabi hanggang sa mag-umaga. Natigil din naman yung mga nangyayari sa sala. Kinaumagahan, niligpit namin yung mga nasirang gamit. Sabi nung may-ari, maging siya raw ay hindi alam ang dahilan ng mga nangyari. Yung bahay daw kasi ay pagmamay-ari ng mga lolo at lola nila sa tuhod. Nung makapagtanong naman kami sa isang albularyo, sabi niya baka raw yung dating may-ari ay namatay sa Pasko. Kaya parang may galit siya sa okasyon na yon. Nalaman ko sa internet na poltergeist pala ang tawag sa ganoong klaseng mga multo. Hindi mo sila makikita pero kaya nilang pagalawin ang mga bagay-bagay sa paligid. Nung maranasan namin yon, lumipat din naman kami agad. Nakakatakot daw kasi kung mauulit pa yun sa amin, sabi ni papa. Lalo na kung abutan pa kami ng susunod na Pasko. Awa naman ng Diyos ay nakalipat din kami ng maayos. At doon sa nilipatan namin ay wala nang nagpaparamdam. Doon daw sa bahay na dating tinitirhan ni na mama at papa, may doppelganger na naging dahilan ng pag-aaway nila. Ako nga pala si Gray. Bunso ako sa 7 magkakapatid. Yung 4 kong nakakatandang mga kapatid ang nakasama nila mama at papa sa nauna nilang bahay. Kaming 3 sumunod ay dito na sa kasalukuyang bahay namin sinilang. 3 taon pa lang noon si Kuya Hector, yung pang-4 naming kapatid. Siya pa yung bunso noong time na nanggugulo kina mama, yung doppelganger. Hindi raw alam nila mama at papa na ang nakakagalitan nila ay yung doppelganger. Akala nila ay pasaway lang talaga yung 3 naming nakatatandang kapatid. May mga pagkakataon daw kasi na inuutusan nila mama sina ate at kuya noon. Tapos akala nila sumunod sa utos ang mga ito kasi tumayo naman daw sa kinatatayuan at kumilos. Pero kapag tinignan nila ang pinapagawa sa mga ito, hindi pa yun nasisimulan. Tatawagin daw nila sina ate at kuya para sermonan. Pero tanggi ng tanggi ang mga ito na may inutos sila. Hindi raw naniniwala sina mama at papa na hindi sina ate at kuya ang inutusan nila. Kasi kitang-kita nga naman ng dalawa nilang mata kung sino ang inutusan nila. Sina ate naman daw noon iniisip na nag-uulyanin sina mama. Kaya naninindigan na nakita at inutusan sila kahit hindi naman talaga. Si Kuya Hector naman daw noon may kinakalaro na siya lang ang nakakakita. Ang tawag daw niya doon ay ate at minsan naman ay kuya. Hinahayaan lang daw nila mama kasi hindi naman daw nakakasama kay Kuya Hector. Pero isang beses daw habang naglalaro itong mag-isa tapos pumasok si Ate Olive, napatingin sa kanya si Kuya Hector at natulala. Tapos ay tumingin sa harap nito bago muling tumingin kay Ate Olive. Tumuro-turo si Kuya Hector sa harapan nito at kay Ate Olive at tumawa. Tapos sabi niya, "Ate at ate, dalawa kayo?"
Kahit papano ay naintindihan ni Ate Olive ang ibig sabihin ni Kuya Hector. Kaya natakot daw siya at kinuwento yun kina mama at papa. Pero hindi yun pinansin ng mga magulang namin. Hanggang sa isang pangyayari nga ang naging dahilan ng away nila mama at papa. Dumating daw si papa isang gabi. Yun ay yung gabi na pinangako ni papa na makukuha na yung Christmas bonus nila. Kaya expected ni mama na ibibigay na yon sa kanya ni papa. Kaso pagdating daw nito, ngisi-ngisian lang siya nang tanungin niya tungkol sa bonus. Noong nainis na raw si mama sa kakangisi ni papa, hinampas niya ito ng unan sa likod. Bigla raw sumeryoso si papa at inambaan si mama. Pero natigilan siya pagkatapos ay lumabas sa likod. First time daw yon na natakot si mama kay papa. Dahil para siyang ibang tao. Maya-maya raw ay pumasok uli si papa mula naman sa harap na pinto. Hindi niya kinikibo si mama at nag-away na nga sila dahil noong sa wakas ay sabihin na ni mama ang dahilan ng topak niya ay todo tanggi si papa. Siyempre hindi naniwala si mama dahil kitang-kita nga niya na si papa yung hinampas niya ng unan. Yun daw yung Pasko nila na pinakamalungkot. Dahil may samaan sila ng loob ni papa. Pero kahit ganoon ay naghanda naman sila ng Noche Buena. Lalo pa at makikiselebrate sa kanila ang ilan nilang kamag-anak. Kunwari daw ay maayos sina mama at papa noon para hindi sila mahalata ng mga kamag-anak nila. Pero may isang tiyahin daw si papa na nagsabi na may kasama sila sa bahay na nagdadala ng alitan sa pamilya. Sinabihan sila na magpatawas na agad naman nilang sinunod dahil napansin na nga nila na napapadalas nga yung pag-aaway-away nilang lahat kahit sina ate at kuya. At nung nagpunta nga yung albularyo sa bahay nila ay nasabi noon na merong tinatawag na piringkitay na nakikipanirahan sa bahay kasama nila. Yung piringkitay nga ay doppelganger na nanggagaya sa kanila. Gusto raw silang pagwatak-watakin noon para makuha si Kuya Hector. Tamang-tama naman daw na noong panahon na yon nagbabalak ng bumili ng bahay sina mama at papa. Kaya tiniis na lang nila yung doppelganger sa bahay sa loob ng ilang buwan pa. Naging pasensyoso na lang daw sila at hindi agad nag-aaway kapag may hindi pagkakaunawaan. Mabuti na lang at nakinoche buena sa kanila noon yung tita ni papa. Kung hindi ay hindi pa nila maiisip na may nanggugulo na sa kanila. Magandang gabi po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Magbabahagi lang po ako ng kwento ko. Nangyari po ito ilang taon na rin ang nakakaraan. Tumatak sa isip ko kasi Pasko yun. Espesyal yung okasyon na yun. Hindi lang dahil Pasko, kundi dahil babalik na si tatay sa amin. May 3 taon din siyang nahiwalay sa amin dahil naligaw ng landas at sumakabilang bahay. Pagkatapos ng mahabang suyuan ay napatawad din siya ni nanay. At sa gabi nga ng Noche Buena ay inaasahan namin ang pagbabalik niya. Pero imbis na siya ay isang masamang balita ang dumating sa amin. Patay na si tatay. Bumangga at nahulog sa bangin yung minamaneho niyang provincial bus. Trahedya yung sumalubong sa pamilya namin ng Paskong yon. Isang taon nang lumipas, imbis na excitement ang maramdaman sa papalapit na Kapaskuhan, lungkot ang namayani sa amin. Si nanay nawala ng sigla. Masyado niyang dinamdam yung pagkawala ni tatay. Sising-sisi siya na hindi niya agad pinatawad at binigyan ng pagkakataon si tatay. Buong taon halos na wala siyang ginawa kundi magmukmok at magdalamhati, lalo na nung sumapit muli yung Noche Buena. Ako na yung nag-intindi ng ihahanda para kahit papano ay may pagsaluhan kami ng mga kapatid ko sa pagsalubong sa Pasko. Lungkot na lungkot ako. Kahit anong gawin ko hindi ko mapilit si nanay na lumabas ng kwarto para saluhan kami. Kahit wala si nanay at tatay sa harap ng mesa, pinaghain ko pa rin sila.
Nung matapos kami ay pinagpahinga ko na yung dalawa kong kapatid. Pagtapos kong magligpit ay sinilip ko si nanay sa kwarto. Nakatalikod lang siya at syempre malungkot pa rin. Hinayaan ko na lang din siya. Lumabas na ako at nagpahinga na din. Madaling araw na nun. Naalimpungatan ako nung maramdaman kong parang may kumikilos sa kusina. Akala ko pusa lang. Tapos naalala ko yung iniwan kong pagkain para kina nanay at tatay. Kaya bumangon ako. Pero pagbukas ko ng pinto, nagulat ako nung makita ko si nanay na nakaupo sa mesa. Nakaharap siya sa gawi ko. Kaya kita ko na nakangiti siya at mukhang masaya. Pero yung mas kinagulat ko, parang may kausap siya sa harap niya. Napaisip ako kung sino yun. Natatabingan ng division yung bahaging yon ng mesa. Kaya hindi agad makikita kung may nakaupo doon. Nanatili akong nakatayo sa likod ng pinto. Pinagmamasdan ko si nanay. Nung makita ko siyang sumandok ng pagkain at nilagay sa pinggan na nasa katapat niya, nakumpirma ko na may kasalo nga siya sa pagkain. Kaya bahagya akong umurong palabas ng pinto para makita ko. Pero nung makita ko, wala namang kausap si nanay. Wala naman siyang kasalo. Pero para bang may kausap siya nung mga sandaling yon. Ilang minuto, pinabayaan ko lang. Hindi ko siya inistorbo. Kasi makalipas yung mahabang panahon, doon ko lang nakita na masaya uli si nanay. Pagkatapos niyang kumain, niligpit niya yung mga pinggan. Tapos dumiretso sa lababo. Ewan ko ba, pero nangingilabot ako nung mga sandaling yon. Naglakas loob ako na sundan si mama sa lababo habang hinuhugasan niya yung mga pinggan. Doon tinanong ko siya kung sino yung kausap niya kanina. Nakangiti pa rin ang nanay ko nung lumingon sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, isipin ko nang nababaliw siya. Pero nakasama niyang kumain kanina sa mesa si Papa. Hindi ko alam kung anong iisipin ko nun. Sabi ko sa kanya, pero ma, patay na si Papa. Umiling lang ang nanay ko. Tapos sabi niya, alam niya raw. Pero kahit daw siya hindi niya maipaliwanag. Hindi ko na lang kinontra yung nanay ko nung mga sandaling yon. Siguro sobrang lungkot niya lang talaga. Kaya niya na-imagine yon. Pero Sir Neb, nung naglalakad na ako palabas ng kusina, may nakita akong tao na nakatayo sa gilid ng kwarto nila mama. Tapos dahan-dahan ay nawala yung lalaking nakatayo. Nagulat pa nga ako kasi biglang may kumausap sa akin. Paglingon ko si mama lang pala. Tinanong niya ako kung nakita ko rin daw ba yung nakita niya. Si Papa. Dinalaw kami ni Papa. Sinabi ko na lang oo. Tapos niyakap ako ni mama. Talagang mababakas mo yung kasiyahan sa mukha ni mama nung mga sandaling yon. Pero ako Sir Neb, hindi ako natuwa sa experience na yon. Kasi siguradong sigurado ako sa sarili ko na hindi ang tatay ko yung lalaking nakita kong nakatayo sa kwarto nung araw na yon. Hindi ko alam kung paanong napaglaruan yung utak ng nanay ko. Pero hindi yun ang tatay ko.